Morning. Morning, guys. Good morning sa inyong lahat dyan. Na panood ko yung guys, no? Yung ah, iniwan ng bagyong umpong. Ah, hindi ko alam kung saan nasaya pero alam ko Bana Visayas yun. Gawa nung isa yan sa daanan ng bagyo sa gitna. So, papanood ko rin yung yung sa Arblon na lalakas yung hangin. So, diyan sa gitna ng Visayas yan, guys, alam ko. So, grabe yung nakita ko, guys, no? Walang bahay nakita ko na nakatayo doon sa area na yun sa pinanood kong video. So, sa ginagawa ko, guys, wala na akong duda doon. Sabi nga ng Diyos noon pa na sa mga hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Ako bahala at maraming darating. So, sa haba ng panahon, guys, na ginawa ko sa pagparating ng mensahe ng Diyos. 16 years na ako gumawa nito. Ah, hindi hamak na maraming nagsasabi ng masakit laban sa mga ginagawa ko. Sa buong Pilipinas lang tayo. Kasi nga, ang Pilipinas ay tinatawag ng Diyos na makasalanang bansa. At ditong bansa na ito ay binansaga ng reliyosong mga tao. At dito nagkalat ang samot-saring relihiyon na makikita natin dito sa paligid natin na ang relihiyon ay nagkalat. Ngayon, umpisa pa lang sa relihiyon, guys, na isiniwalat ko na pangluloko, panglililang sa mga tao. Kaya wala ka na duda na ang mga taong diehard sa relihiyon o ang mga taong hindi nag-isip na hindi ginagamit ang tamang pag-iisip sa tama o tamang pamaraan ay tiyak magsasabi ng kung ano-ano laban sa ginagawa ko. Kaya nasa mensahe ng Diyos, ang sinasabi niya, laging handa. Kaya hindi na masikmura ng Diyos ang gawain ng kapwa natin Pilipino o Pilipina. Nakita ninyo sa relihiyon ninyo kung ano ang mga turo ng mga pare at pastor ninyo at anong meron sa mga turo nila. Puro pangluloko, panglilidlang, panglalamang sa kapwa. Kaya, pag napanood ng tao at mabasa ng mga tao ang mga sinulat ko, tiyak manggaiti sa galit o magsasabi ng masasakit kung ano-ano ang sinasabi laban sa akin o laban sa mensahe ng Diyos. Ngayon, sino ang nag-uutos sa akin? Ang Diyos mismo. Kaya siya mismo ang nasasaktan sa sinasabi ng tao. Kaya wala akong duda na magkakaroon ng Pilipinas na matinding mga trahedya. Yung mga Bagyong Yolanda, 7 bisis ko sinulat yon, tumbukan. Hindi pa napaniwalaan ng tao. Di ba? Samantalang malinaw naman dyan
sa mga post ko. Yung pagkamising ng mga sabongiros na natumbo ko kung saan itinapon, kung saan inihulog sa tubig. At naitumbo ko na si Ang nasa likod at yun ang lumabas sa investigasyon. Hindi pa napaniwalaan ng tao. Yung gira sa Ukraine na isulat kong tubukan. Walang, di pa naggira sa Ukraine mula nung ipinanganak ako o tayo. Pero natumbo ko na makagira sa Ukraine. 7 taon pagkatapos yung sinulat bago nangyari. At hindi lang yun guys, marami akong sinulat na nagkatotoo. Bukod doon sa gira sa Ukraine o sa Bagyong Yolanda. Marami pa. Kung isa-isahin natin yan, iwan ko lang kung kailan tayo matatapos. Dahil madami yan. Ito yung Marawi Shades, Mama Sapano, Dilima, pagkatuon ng yelo sa Alaska, at marami pang iba. Ngayon, bukod doon, marami pang misaya ang Diyos doon sa mga taong minimansayaan niya. Lalo na ngayon, makikita natin kung gaano kasama ang Pilipinas. Ang lahat ng tao sa Pilipinas naniwala ng relihiyon na yun ang kaligtasan. Ako lang siguro yata ang tao sa Pilipinas na hindi naniwala na ang Bible, buong Bible ay galing sa Diyos. Ang paniniwala ko sa Bible ay hindi lahat ng laman sa Bible ay paniniwalaan ko. At ako ang nagsiwalat dito. Ngayon, ang mga tao natin sa Pilipinas, dito na lang tayo sa mga taong inihalal ng mga tao, inihalal ng Pilipino. Dito natin makikita na ang mga tao sa Pilipinas ay hindi ginagamit ang tamang pag-iisip sa tama. Pag-umpisa pa lang sa relihiyon, makikita na rin natin na ang pinagkaloob ng Diyos na tama pag-iisip ay hindi ginagamit sa tama. Bakit? Naniwala kayo sa relihiyon ninyo na yon ang kaligtasan. Na makikita naman talaga natin na walang ibang makapagligtas sa sarili natin kundi tayo lang. Naniwala ang mga tao sa Pilipinas o mga miyembro sa relihiyon na ang makapagligtas ay mga pare at pastor ninyo. Kaya naniwala kayo sa ipagdasal ninyo ako, Father. Sa suma total, sinasabi ninyo sa sarili ninyo na wala kayong karapatan na magligtas sa sarili ninyo. Dito pa lang, makikita na natin na inutil ang pag-iisip ng kapwa ko Pilipino. Ngayon, yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno na inihalal ninyo, makikita ko na hindi ninyo ginagamit ang tamang pag-iisip. Bakit? Maraming mga tumakbo na may mga kaso na. Katulad ni Bong Revilla, nagkaroon ng kaso, ibinuto ninyo. Katulad ni Lacson, mayroon ng kaso, involved siya sa Daser Compito border. Naglayas pa si Lacson. Tumakbo, binoto ninyo. Marami pang mga kandidato na nagkaroon ng mga kaso. Katulad ni Jingo Estrada, nakulong din, ibinoto ninyo. Ngayon, nasaan yung tama pag-iisip ng kapwa ko Pilipino? Doon pa lang, makikita na natin. Ito mga politiko, pag dating ng eleksyon, binibili ang mga boto ninyo. Tapos binoto ninyo. Di ba?
nasalba ang isang kainan, 2 kainan o 3 kainan ninyo sa pirang pinagbintahan ng boto ninyo. Ngayon, bukas makalawa, wala na. Ngayon, sino ang pinapahamak ninyo na kinabukasan? Kayo mismo at pamilya at mga anak ninyo mismo. Ngayon, makikita din natin sa hinalan ninyo. Patunay din sa mga mensahe ng Diyos na ang Pilipinas ay binansagan ko ng makasalanang bansa. Sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas, hindi lang flood control. Kahit saan dako ng ahensya ng gobyerno, nandyan ang mga talamak na korupsyon. Sa customs man, sa BIR man, sa LTO man, o diyan ngayon sa flood control na isyo na malaking halaga ang kinurap ng mga tao. Bakit ko binanggit dito ang reliyon? Kasi ang mga taong ito, may mga reliyon ito. Bumabanggit sila ng Diyos sa sarili nila mismo. Ngayon, bakit nagawa nila ito? Kung napansin ninyo, ang mga masasama ay madali nating ma-distinguish o ma-identify. Sino ngayon ang kakampi ni Marcos? Si Marcos, nakita ninyo pinagsigawan ng mga tao na dyan sa Pilipinas na adik. Kaya nga ayaw niya magpa sa ilalim ng anong tawag nun? Yung sa drugs. Yung asawa niya na involved sa pagkamatay ng kasi addict din. Drugs ang dahilan. Yung pagkamatay niya ng toko. Dito yung mga anak niya, may narinig din ako dyan sa issue din na addict din. At makita niyo sa mga bibig nila. Basta nag-a-addict, alam ko yan. Kasi yung mga tropa ko noon, mula high school hanggang nasa Manila ako, may mga tropa akong addict. Pero ako mismo, never ako makatikim ng droga. Dahil alam ko ang droga makakasama sa katawan ng tao o kalusugan ng tao. Kaya never ako mag-addict. Ngayon, sino ngayon ang kakampi nila? Itong magnanakaw. Di ba? Hindi naman siguro pirmahan ni Marcos yan o aprobahan. Si Romualdez at saka si Saldico. Gagawin ba ni Saldico at ni Romualdez kung walang basbas ito sa itaas? Sino ang nagpakalat na binili ang mga congressman na ang pira gagamitin sa pagbili ng boto? Dahil nangyari itong mga binibigay nila na mga pira sa congressman bago mag-eleksyon. At ito ang nasaksihan ko din na biro nga binili. Kasi sa timing, bago mag-eleksyon na sa Pilipinas ako. Pinapatawag ang mga botante sa bawat barangay at pinapapunta sa barangay para mag-preceding. At ang ginamit nilang preceding, ang aktual na voting na ginisyen nila, balota. So, ang lumalabas doon, counted yun, plus yung ibobot nila sa panahon ng eleksyon. Maaaring magdubli ang boto sa isang tao. Yun ang purpose nila doon. Dahil may hangarin silang masama. Ngayon, noong nag-open na kabulgara na ang mga flood control, nagbukas ng Senate hearing,
na pinangunahan ni Marcolita at ah, si Marcolita ang ano talaga diyan, bakit tapos na pagsalita sila ni Vizcaya at naituro ang mga congressman at si Saldico at saka si Romualdez. So anong ginawa? Ilang hearing pa lang. Nanggaling sa bibig ni Soto na sinabi ni Marcos mismo sa kanya na kailangan palitan si Marcolita. Dahil alam nila aabutin sila. Kasi kumanta na at may nagsinabi na ang Nadiskaya. Makikita natin kung nasaan panig sila, kung saan sila kakampi. Seleksyon, mayroon ng mga record, nagtago o na involved doon sa Corbito Glacier na alam na tabayan niya. Ngayon, napalitan ni Lacson at ni Soto. Sino ang nagsasabi doon na palitan si Marcolita? Si Soto mismo. So, ibig sabihin, magkasangga sila, magkakampi sila ni Marcos. Nagaling naman mismo ni Soto sa bibig niya. Nasabi ni Presidente. Di ba? Ngayon, dahil nag-apply si Marcolita, nabibigyan ng protection sila ni Diskaya at hindi sila pamayag, sila Lacson. Kasi nga, pag nabigyan niya, mas lalong lalawak at abutin sa taas. Di ba? Ngayon, nung sila na nasa namuno sa Senate hearing, di ba? Si Hernandez, dinigyan lang kaagad ng security. Si Alcantara, binigyan lang kaagad ng security. Nung sa unang interview ni Hernandez, sa mga tanong, walang involved na senador. Ngayon, nung kinuha yung computer ni Hernandez, Hernandez mismo nagsabi na walang senador sa computer niya. Ngayon, nung kinuha yung computer niya, kung sino ang nandoon, kumuha. Sa sunod na hearing, may binanggit na ng senador. Sino ang mga senador na yun? Sila din yung kontra na hindi kakampi nila. Di ba? Ngayon, lumabas ngayon si Gutisa na yung retired Marines na isa siya sa naghatid ng pira sa kanila ni Saldico at saka ni Romualdez. At makita mo talaga credible siya. Kasi siya isa sa gwardiya o bodyguard. So ano nangyari? Di ba? Hindi humihingi ng proteksyon. Sa ginawa niya, ang nakasalalay, buhay ng pamilya niya at saka buhay niya mismo. Anong ginawa ni Lacson? Hinahanapan ng butas. Anong ginawa? Kini-question ang notaryo sa testimony niya ni Gutierrez. Ibig sabihin, marami palang notaryo dyan sa gilid-tagilid, sa mga tagiliran o saan man, na hindi pala totoong notaryo yan, na nagkalat sa harapan ng kung saan-saan, sa NBI man, o sa korte man, o saan man mga notaryo na nagkalat dyan. Hindi pala totoo yan. Mga piki pala lahat yan. Dapat pinaghuhuli na yan. Di ba?
Bakit nag-question ni Lacson yan? Dahil kasi, alam siguro niya, mga piki na yan dyan, lahat. Ngayon, kung mapiki man ang notary, hindi problema nung nagpanotaryo yan. Ngayon, pwede naman din baguhin siguro yung pag-notaryo. Papanotaryuhan ng hindi piki. Ganun pa rin na testimony ang gagawin niya. Eh bakit hindi natanggapin? Di ba? Kung may kakasuhan man sila, yung nagnotaryo. Hindi mismo nila questionin yung mga testimony na mga sinasabi ng mga witness. So, ibig sabihin, makita natin na si Senador Lacson at sila ni Soto, pinagtakpan nila ang sila ni Marcos, Romualdez at Saldico. Kasama sila sa mga korupsyon siguro dyan. Kasi pagtakpan nila, ang dami na, nagkalat na nga eh. Lahat ng mga source person, tinuturo si Saldico. Ngayon, mainit sila sa mga senador. Ngayon, nawala yung mga congressman na binanggit nila ni Diskaya. Binanggit ni Hernandez. Wala nang nawala, natakpan ang congressman. Di ba? Sila na yung mga magnanakaw. Si Lacson may kaso. Ang tago pa. Na-involve pa sa Dasher Cordito murder. Di ibig sabihin, masama na yun kasi may mga record na sila. Di ba? Ibig ko sabihin dito, nagkapi-kapi na yung mga masasama at masasama. Di ba? Dito natin makikita na ang Pilipinas talaga, pinatunayan ng Diyos nangyayari ito. Pinatunayan ng Diyos talaga na ang Pilipinas ay totoo talaga ang makasalanang bansa. Iisa lang nagkumbate ngayon dyan sa Senadong nakikita ko. Si Senador Marcolita lang. Di ba? Makikita natin sa ginawa ni Marcolita. Ang pakay niya, puro kabutihan na ikakabubuti ng buong bayan, buong bansa, sa taong bayan. Pero laging may himahad lang. Di ba? So, anong ginawa lang ngayon? Si Marcolita naman ang hinanapan nila ng butas. Doon sa asawa niya na nasa insurance company. Kasi doon nakaban ang mga kontraktor. Di ba? Pinaliwanag na ni Marcolita na hindi siya nagkaroon ng conflict interest kasi may mga batas naman na susunod dyan. At hindi naman sadyang nagagano ng asawa niya doon sa posisyon niya. Talagang ang company naman ang nagbigay sa kanila ng posisyon noon pa. At merong kakaukulang batas yan kung nasaan sila nagkaroon ng conflict of interest. Ngayon, yung media na nagtatanong kay Marcolita, ipinipilit niya tungkol sa sinasabi niyang delikadesa. Ipinaliwanag ni Marcolita. Ay, sinong media yon? Kakampi ng mga administrasyon yun. Di ba? Gusto nila matanggal si Marcolita doon sa Senate. Ano na yan? Investigasyon ng flood control. Kasi si Marcolita lang nag-iisa dyan na kumukumbate. Di ba? Yun yung nakakalungkot, guys. Kung isipin natin. Kung sino yung taong gumawa ng tama at maituwid at managot ang dapat managot, siya ngayon ang pinagtulong-tulungan. Ganon kasama ang Pilipinas. Kaya tama ang mensahe ng Diyos na sinasabi niya. Ang Pilipinas ay tinatawag kung makasalanang bansa.
Dito pa lang guys, makikita na natin. Kaya, masasabi ko talaga na ang kasamaan ay magkampi-kampi talaga. Isipin na ninyo kung sino yung mga Duterte, sila yung kinakalaban. Di ba? Sila yung hinahanapan ng butas. Doon malinaw doon na gusto nilang sirain ang mga Duterte. Para pagdating ng eleksyon, walang Duterte na tatakbo. So, ang ginawa nila ngayon, para sa sarili nilang hangarin. Pa sila ang manatili dyan sa gobyerno o sa pwesto ng gobyerno. Dahil ang panghangad nila makasamsam ng maraming lipak-lipak na salapi ng taong bayan ang nagsakripisyo. Natapos na lang ang termino ni Marcos. Walang nangyari. Di ba? Anong nagawa ni Marcos? Wala. Puro pagnanakaw ng mga congressman dyan. Kung si tama ang pamamalakad niya, siya mismo pa tinanggal na niya si Romualdez. Pero magpinsan sila. Hindi ako naniwalang walang basbas niya. Hindi ako naniwalang hindi siya involved. Bakit? Siya ang nasa taas eh. Pangalawa, siya mismo nagagaling sa bibig niya na ang mga ghost project dyan, yung mga flood control na itatapos, hindi na raw kasuhan yung mga tao na yun. Ipagawa na lang daw. Di ba? Kasi kung patunayan na isa siya sa nasa likod para hindi rin siya makulong. Di ba? Ganun ang ano nun. Lalabas. Kung ang tao, uli ng tao magnakaw ng halagang 100, isauli man niya o hindi, makukulong pa rin ang tao na yun. Tapos sa kanya, hindi na raw kasuhan kasi mahabang proseso. Ano yan? Tama yung ginawa nila ng binabaloktot nila ang mga batas. Diba? Sino ang baloktot ng batas? O si Boy Remulla. O diba? Yung mga tolpo na yun. Pangalan ng tolpo na yun. Diba? Akala ko ba kayo ang ehemplo? Kayo pala ang naunang bumabaloktot sa batas na ginawa ninyo. Kanya pa lang, makikita na natin kung gaano nakasama ang Pilipinas. Kaya nakakalungkot talaga. Kaya wala akong duda dyan. Ang lahat na yan, pagdusahan ng mga taong ito. Hindi man dito sa buhay pa kayo, pero pagdating sa kabilang buhay, diyan na ninyo pagdusahan. At ang lahat ng mga sinamsam ninyo, power o kapangyarihan o pira man, wala kayong madadala sa kabilang buhay. Lahat tayo mamamatay. Walang sino manatiling buhay dito sa mundo ng mga buhay. Yung hinahangad ninyo, yung mga power na meron kayo, yung mga kayamanan ninyong nakulimbat sa taong bayan, wala kayong nadala sa kabilang buhay. Iiwanan at iwanan ninyo na lahat. Sa huli, pagdusahan ninyo yan ng mahabang panahon. Ako wala akong duda niyan. Bakit? Tunay at totoo na makakita ko ng kasalanan ng tao. Boses ko makapagaling. Nakita ko ng parating. Dito pa lang, makikita na natin na ang Diyos ay buhay. At hindi lang ang tao sumibol na katulad ng kabuti na tumubo na lang sa paligid o sumibol na lang sa paligid. Tunay may naglikha sa tao o naglikha sa mundong ito. Tunay na may kapangyarihan
ito sa ibabaw ng lupa. Dahil yung nagagawa ko na hindi magagawa ng ordinaryong tao, patunay ito na may Diyos na buhay. Kaya, pagdusahan ninyo yan lahat. Kaya kayo mga miyembro, gumising na kayo. Huwag niyong hayaan ng kinabukasan ninyo at kinabukasan ng mga pamilya at mga anak ninyo at kapwapuhan ninyo ay sisirain ng mga taong ito. Tama ang paniniwala ko na ang demonyo ay tao. At yun din ang nasa mensahe ng Diyos. Na ang demonyo, ang tunay na demonyo ay tao. Kaya wala kayong nakikitang demonyo na nangurap. Wala kayong nakikitang demonyo na espiritu na nagtatakip sa mga masasamang tao. Wala kayong nakitang demonyo na nagtatakip sa mga magnanakaw. Wala kayong nakitang demonyo na sumasaway sa ginawa ng kabutihan ng isang tao. Ang nakikita ninyo, ang nasa paligid ninyo na nagtatakip sa mga magnanakaw at nagpupuna doon sa mga tao gumawa ng kabutihan. Kapwa ninyo tao ang gumawa nito. Kaya tama ang paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao. At yun din ang nasa mensahe ng Diyos. Naniniwala sila ng Diyos, pero ang lumalabas sa bibig nila puro demonyo. Hindi ba lang iniisip na ang demonyo nasa harapan nila? Sino ang nasa harapan ng mga pare at pastor ninyo? Kayo mga miyembro. Tao kayo. Sino ang nasa harapan ng mga miyembro? Kayo mga pare at pastor. Tao din kayo. Kaya tama ang paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao. At itong mga taong ito ay tunay na demonyo. Kaya dito ipinagkaloob ng Diyos sa akin ang power of mind na sinasabi niya. Ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko. Bibigyan kita ng power of mind. Ito ngayon ang lumalabas. Kung ano yung mensahe ng Diyos na isiniwalat ko, pinatunayan ng Diyos na sinasabi niya ang Pilipinas ay tinatawag kong makasalanang bansa. At ito ngayon, sa kasalukuyang nakikita at naririnig ninyo kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya hintayin ninyo ang mga darating na magwasak sa sarili ninyo mismo. Dahil maaaring kapwa ninyo, kapwa natin Pilipino, ang mag-away-away at mga trahedyang magwawasak kung anong meron sa buhay ninyo. Malinaw ang sinasabi ng Diyos na ang lahat ng pinagmamalaki ng tao dito sa ibabaw ng lupa, wawasakin ito sa power ng Diyos. Kaya paghanda ninyo, dahil sabi ng Diyos, laging handa. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga and God bless sa atin.